Ito po ang pahayag ni Amy Marcos. Nasa na yung ICI report na April Fools na, nahudas pa. Sagot naman ni Auntie Claire, sana po kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, consistent sa pagbabatikos dito at pagpuna. Hindi lamang sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr., kundi pati sa nakaraang administrasyon. Ito po, gastang-gasta na to no? Lagi na lang, oh, pinupunan nyo kami ng korupsyon, bakit hindi nyo pinupuna si Duterte? Pwede bang kaya hindi pinupuna si Duterte? Ha? Auntie Claire, makinig ka. Wala namang malawakang korupsyon nung panahon ni Duterte. Bakit ka naman yung mismong mga dilawan na numero uno, mga tropa mismo nila Leni Robredo, narinig mo ba sila? Nananawagan ng Aus Duterte yan. Ha? Narinig mo ba sila na ginawa nilang issue ang korupsyon? Wala naman eh. Walang malawakang korupsyon. Ang tanda ng mga tao, malawak yung natanggal yung korupsyon sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Mula po sa mga simpleng laglagbala hanggang po sa mga malalawak na korupsyon sa gobyerno. Luminis. Ika nga. O, bakit naman babatikusin mo yung wala namang issue? Auntie Claire, nasanay kasi kayo na kada may issue babatikusin. Isinisisi nyo lang sa mga Duterte. Tapos na po yung panahon na yan. Hindi na po ubra na. Hindi na po ubra na Duterte na lang ng Duterte ang sinisisi. Aminado ka na ay, asa na po yung report? Alam nyo po, nung pinagmamalaki po tong ICI, parang ito po yung kalutasan sa ating mga problema. Nung tinayo po yung ICI, ang dami po. Ito na yung lulutas sa problema natin. Yung pala, palabas lang din. Panay lang kayo palabas. Diba? Ganyan lang din yan eh. Wala talagang laman at buto tong ICI na to. Akala natin, simula lang yan, pag-imbestiga nila sa flood control, tapos pag marami sila napakulong, yun yung projection, eh, di ba? Mapapakulong po yung mga magnanakaw sa flood control, punta naman sa ibang issue ng mga nakawan. Kaya nga hindi flood control eh. Kaya nga hindi, ano na nga yung meaning ng ICI, pati meaning, di na natin alam eh. Ano yung I? Internal Commission on Infrastructure. Ano yung I sa simula? Sa madaling salita, ang punto ko lang po rito, kaya nga hindi siya investigation. Investigative body for Investigative Commission for Infrastructure ba? Kaya nga po hindi pangalan flood control eh. Pucha, sa flood control lang pala, tigil na agad. Wala talaga. Yung ICI, talagang palabas lang. Sabi nga, sarsuela lang. Kawawa naman kung hindi nagpapasahod. Ngayon, sasagutin naman ni Auntie Claire, sana po ang isang tao talagang laban sa korupsyon, consistent. Ano nga lalabanan yung korupsyon? Miski sila Lenny nga, wala tayong narinig na laban sila sa korupsyon. Ang nilalabanan nila yung EJK. Maraming salamat kay B, kaibigan. Most of it are not disclosed in their SALN. If there's anybody that need to explain about increase in wealth, that should be Remulla. Hindi ko nga alam kung magkano ng SALN ni Remulla eh. Diba? Sabi nga isang umalis si ICI, hindi pa napapasahod yung mga tao. Ito pa po. Hindi ko pa nababalitaan yan eh. Isa-search ko pa yung hindi pa napapasahod. Ito pa po yung matindi dyan.
Parang balewala lang, ni-report. Alam niyo po ba yung nakalagay po sa executive order na nagtatag po ng ICI, na panapanahon po magsa-submit sila ng report. Ibig sabihin habang may mga update sila, magsa-submit sila ng written report. Eh ngayon po, tapos na po yung pinagawa sa kanila, ni wala pong final. Dapat nga periodically nagsasubmit po sila ng report sa atin eh. Wala na nga sinubmit na report, maski po yung unang report, una at huli na nilang report, hindi pa po sinubmit. Kaya po talaga napatunayan po natin na palabas lang ito. Ano pa po ang isang palabas ngayon? Yung emergency. Declaration of Energy Emergency. Para saan po? Ano po yung pagbabagong ginawa nila? Napababa ng deklarasyon ng energy emergency, yung presyo ng krudo o ng diesel. Sa totoo lang po, meron po kayong hindi ginagawa na sinasuggest namin at sinasuggest po ni Marcoleta. Buksan nyo yung libro nitong mga oil companies na to at makikita nyo po ron na eto yung presyo ng langis, ganito kalaki yung tinaas nila. Kumbaga, sa 53, kung 53 nagsimula o 65, nagsimula yung diesel bago nagkaroon ng bombahan sa Iran, 65. Magkano ang kinikita nila nung 65, nung oil company? Ako ganito lang para simple lang po. Magkano yung kinikita ng oil companies nung 65 lang? Sana man lang, minintain lang yun. Kunwari, ang patong nila, 10 piso kada litro. Halimbawa lang to, wala po ko ideya. Nung 65 yan, patong nila 10 piso kada litro. Ngayon po, kung may crisis, yan po dapat ang bantayan ng energy. Pakiusapan nila, pwede ba ang patong nyo lang din 10 piso pa rin? Mataas, tumaas man nyo. Baka naman ang patong nila ngayon, depende rin sa presyo. O, di ba? Dapat yung tubo nila, wag nilang samantalahin. Dapat yung tubo nila before nitong gera. Kasi, imagine ninyo, pagsasamantalang doble yan. Mataas na nga po yung kuha natin. Tama. Mataas na po. Tutuusin naman talaga, wala talaga namang krisis eh. Ang krisis po natin sa gobyerno, hindi makatugon. Bakit ko po nasabi na walang krisis? Tayo po ba ay may supply pa ng langis? Meron. Hindi pa nauubos yung supply natin ng langis. Ibig sabihin, yung mga negosyante po, yung Petron, nagtitinda pa rin. Wala pong sinabi yung Petron na magsasara kami ng Biyernes dahil ubos na yung aming supply. Wala, di ba? Oh, pagpepresyo lang. Ang tanong ko, dapat kung walang pagsasamantala, katulad ng sinasabi ni Ramon sabi niya, panahon ng ano ngayon, crisis sa langis. Dapat hindi natin sinasamantala, di ba? Ang tanong ko, pagkano yung kita nyo noon nung wala pang bombahan, magkano yung patong nyo? Siyempre, kumikita yung mga hindi naman po pwedeng hindi pakitain yan. Ang point ko lang po dito, sana meron naman sa DOE o sino man sa gobyerno natin, silipin naman nyo. Kung 10 piso yung dagdag nila nung wala pang gera, sana more or less 10 piso o kaya magdagdag sila, gawin lang nilang 12. Putya, baka ang patong nila ngayon eh. Dahil sinamantala nila, hindi na mahalata yan.
patungan na natin ng 70 pesos ang kita natin o 50 pesos. Imagine ninyo, kung sobrang laki ng ipapatong nila, yan yung paliwanag kung bakit tayo ang number one na pinakamataas na porsyento. Yan dapat yung ginagawa ninyo sa gobyerno, hindi yung wala tayong magagawa, may gera eh. Meron po kayong magagawa. Pababawasan nyo yung grade ng mga negosyante. Pabawasan nyo yung kanilang kita, tubo. Dali lang po yan. Magkano patong mo nun? Magkano yung kinikita mo nung 65 pa lang yung litro ng diesel? 10 piso po sa amin yan kada litro. Magkano ngayon kada litro mo? Magkano patong mo? 80 po. Paano nangyari yun? 80.